A day in my life as a work from home mom, traveling edition. Good day everyone, here's a glimpse of my day in Norway wrapped in a 3-minute vlog. Palamunin muna ako ng friend ko dito sa bahay niya. Nagbago na ang panahon at pinagtatawanan na lang namin kasi back in the day, nung wala pa ako sa vlogging era ko, siya naman ang palaging nasa bahay ko at tumatambay ng ilang araw or week. Ngayon naman, ako na ang tumatambay sa bahay niya dito sa Norway. Nag-walking kami ng konti dito sa likod ng bahay nila at dun ko nalaman na ang dami palang bundok dito sa Molde, Norway na madalas hinahike ka ng mga tao dito. Normal na lang sa kanila ang mag-hike papunta sa mataas na bundok dito. Anyway, later on ay pumunta kami sa city center nila para mag-shopping and we took a bus. Nilalamig na kasi ako dito guys at konti lang ang dinala kong panglamig ng panahon kasi sabi nga niya summer dito. At kahit nagte-track ako ng weather, hopeful pa rin ako na pwede lang ako mag-t-shirt or just normal clothes na sinusuot sa Pinas. Hindi pala. Ganito nga pala ang itsura ng ibang bus stop nila. Ang nagugustuhan ko talaga dito sa bus sa ibang bansa ay may designated talaga silang bus stop at hindi sila nagsastop ng kung saan-saan lang. Na-motivate tuloy ang mga tao na maglakad patungo sa bus stops nila. Bago kami makahunat na mag-shopping, kumain muna kami ng all-you-can-eat na Japanese food. Mga dumplings at sushi. Meron ring satay na napakasarap nito. Ito ang pinaka-bet ko dito. Pero itong cucumber salad ay hindi ko na pinansin. Ay, kaya buffet ba ya ito? Kapag nandito ka sa Norway, wag mo talagang skip ang salmon nila. Kasi dito maraming salmon. May marami kasi silang lake or fjords kung saan nangunguha ng salmon dito. Ang isa to sa products na abundant sila. Nagkaapat pa nga naman ako ng plato niyan with unlimited drinks. Sa halagang 2,000 pesos ay sulit na rin siya kasi mahal nga rin ang mga pagkain dito. Balik kung tutuusin, siguro ko i-convert na sa 5 times yung kamahalan ng mga bilihin nito compared sa atin. Pero malaki rin naman ang purchasing power nila kasi malaki rin ang sweldo. Binalance lang rin talaga ang malaki ang sweldo, mataas rin ang cost of living. Tayo kaya, malit ang sweldo, malaki rin ang cost of living. Anyway, the next day, for the first time in forever, ay nanood kami ng football game. Ang saya ko kasi first time ko nga rin makatry na manood ng football game. Ano naman itong friend ko ang vitsin nilagay naman sa microwave. Lutang yan. In-encourage pa ako ng friend ko na bumili ng t-shirt sa team na papanigan namin. At sabi ko, kailangan pa ba yun? Pero pang souvenir daw. So okay, nag-go naman ako. Anyway, para talaga akong totoong fan ng team nila dito na para bang kilala ko sila. Pero sige, i-cheer pa rin natin. At buti na lang nanalo rin sila. Umuwi na agad kami and this time hinatid kami ng friend ng husband niya. In fairness, sa parking nila guys, isa siyang cave na they converted into a parking spot. And then we ended the night having dinner dito sa bahay na with konting pintuhan and my friend started to be a little busy kasi dito sa Norway, meron silang tradition dito sa 17th of May na Constitution Day. Isang malaking holiday yun kung saan ang mga Norwegian ay nagsusuot ng mga traditional dress or costumes nila, nagpaparade ang mga tao at nagsalo-salo. Kaya excited din kami para bukas. So ayun lang muna. Thank you so much for watching. Bye!